Yung iba 'pag ganito na nga yung saging nila itinatapon na. Pero ako mga mare sinadya ko talagang hintayin na maging itim yung balat para naman gawin nating banana cake. Bulok na talaga siya tignan pero trust me masarap talaga yan sa banana cake 'pag yan yung gamitin nyo. Bale simulan nga natin sa pagtunaw ng butter. Sa isang buong butter kalahati lang yung gagamitin natin. Tunawin nga lang natin yan pagkatapos naman na itabi natin para lumamig. Para mapabilis ang ating pagbe-bake, gumamit nga lang ako nitong Paris Smith na stand mixer. May tatlong tools na palang kasama yan. Dito naman sa hand mixer mga mare, may kita nga kayong guide dyan. Kung anong speed nga ang gagamitin nyo. Depende sa paggagamitan nyo at 1 to 10 speed na pala yan. Malaki na din pala yung pinaka-bowl nito kaya madami tayong masasalang dito. Naka-preheat na pala yung oven ko dyan kaya tara simulan na natin gumawa. Sa recipe nito kailangan nga natin dito ng 4 na piraso na saging. Bali yung ginamit ko pala dyan ay lakatan. Pagkatapos sa ibit lang natin to hanggang sa medyo madurog. Huwag masyadong durog yung medyo may buo-buo pa nga. Yung ganyan ay okay na. Pagkatapos sa ilagay na nga natin yung butter na tinunaw natin kanina. Sakto nga at malamig na yun kaya pwede na natin ilagay. Pagkatapos ay naglagay nga ako dyan ng 1 cup ng brown sugar. Naglagay din ako dyan ng isang itlog at 1 teaspoon ng vanilla. At i-mix nga lang natin yan ng maayos. Ang kagandahan lang talaga pag may stand mixer tayo ay nagagawa pa natin yung mga ibang kailangan natin gawin. Habang umiikot yan ay nagagawa pa nga natin i-prepare yung mga iba natin kailangan na ingredients. Kaya sa mga mahilig mag-bake dyan, must have talaga ang stand mixer. Sa dry ingredients naman, kailangan natin dyan ng 1 and 1/2 cup ng all-purpose flour, 1 teaspoon baking soda, at 1/2 teaspoon salt. Huwag kayong maglala kasi ilalagay ko naman sa comment section yung full recipe para makasunod kayo ng maayos. Pag nakita nga natin na nahalo na yung harina, okay na yan, huwag natin i-overmix. Sa chocolate naman, nagamit ko dyan ay dark chocolate para naman hindi matamis ang ating banana cake. Depende nga sa inyo kung gaano kadami yung ilalagay nyo, pero ako dinamihan ko na nga. Itong bread pan na nga lang yung gagamitin ko at nilagyan ko na nga pala yan ng parchment paper sa ilalim para hindi dumikit yung banana cake natin. Aalsa pa naman itong ating mixture kaya hindi ko na nga pinuno. May konting natira pa nga kaya dito ko na nga lang nilagay sa maliit na lagayan. May natira pa nga ako ditong chocolate kaya ayan ilalagay natin yan pang toppings. Mas madaming chocolate mas masarap. Huwag kayong maglala hindi naman tatamis yan kasi dark chocolate nga ang aking ginamit. At after 1 hour nga na pagbe-bake ito na nga ang naging itsura. Ang temperature pala ng ating oven dyan ay 160 degrees Celsius. Grabe habang binibake ngayon ay napakabango dito sa bahay. Mainit-init pa nga ay in-slice ko na nga at para matikman ko na. Tignan nyo naman mga mare halatang mainit pa nga kasi yung chocolate ay nagme-melt pa. At halatang hindi talaga tinipid sa chocolate kasi punong-puno talaga kahit yung gitna.